God is good. Amen po. Ang Diyos po natin ay Diyos na sumasagot ng panalangin. Lahat po tayong nandito for sure ay dumudulog sa atin pong Panginoon. May mga kanya-kanya po tayong mga dalahin. May mga kanya-kanya po tayong mga pangangailangan. At ang paniniwala po natin ngayong gabi, kaya tayong katagpuin ng Diyos. Amen po ba? Ngayong gabi ay kaya po tayong katagpuin ng presensya ng Panginoon. Sabi sa awitin, walang imposible, walang mahirap, walang hindi makakaya. Ano lang po ang kailangan nating gawin? Manalig. Manalig. Ang ibig sabihin ng manalig, manampalataya, magtiwala. Alam niyo po, sa panahon po ngayon na napakaraming mga tao ang nawawalan ng pananalig sa Diyos. Tayo po na mga believer, tayo na mga followers ni Jesus, nawa po sa atin makita ang tunay na pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Nawa sa atin po makita yung marubdob na pagmamahal sa Diyos. Mahal po ba natin ang Panginoon ngayong gabi kahit na anong pinagdadaanan natin? Masasabi po ba natin, Panginoon, mahal na mahal kita sa gitna ng pagsubok? Sa gitna ng mga suliranin at mga kabigatan, masasabi ba natin, Lord, mahal na mahal pa rin kita? Pwede po ba nating sabihin yon ngayong gabi? I love you, Lord. I love you, Jesus. Masarap pong mahalin ng Panginoon kapag maganda yun ang nangyayari sa buhay mo eh. Masarap pong magmahal sa Panginoon kapag nasa gitna ka ng pagpapala. Pero paano po sa mga panahon na may mga kabigatan? Doon masusubok ang iyong pagmamahal sa Diyos. Mamahalin mo pa rin ba siya kahit ikaw ay may sakit at karamdaman? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit lubog ka sa utang? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit meron kang mga kabigatan sa iyong puso na hindi mo alam kung saan nanggagaling? Mamahalin mo pa rin ba ang Panginoon kahit broken na broken ka ngayong gabing ito? Ang pagmamahal sa Diyos, mga kapatid, ay pagpili sa Kanya araw-araw. Anumang panahon, anumang sitwasyon, piliin nating mahalin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya sa lahat ng mga kasamahan ko po dito sa community po na ito, lagi nating piliin si Jesus. Amen po. Palagi tayo magtiwala, mahalin, manampalataya. Ito po ang saysay ng buhay natin, mga kapatid ko. Marami na po tayong mga bagay na naranasan sa mundo. Siguro marami ka nang natry, marami ka ng mga lugar na napuntahan, marami ka ng mga activities na nagawa. Yes, nag-enjoy ka. Yes, natuwa ka, nasiyahan ka. Pero hindi po ba ito ay panandalian lamang? Tama po ba? At hello Rochelle, hindi pa nagsisimula. Introduction pa lang. Di ba marami ka nang narating sa mundo, marami ka nang napatunayan, pero ang tanong, may satisfaction ba? May satisfaction ka ba? Ano ang purpose ng ating buhay? What is the purpose of our lives, brothers and sisters? Nawa po ngayong gabing ito ay
maraming mga tao ang mapanumbalik ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nawa maraming mga tao ang makapanood ng live stream na ito. Marami na sa atin ang laging nanonood. Yes. Marami na sa atin ang napagpapala. Marami na sa atin ang nabago. Pero mas marami pa rin ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Marami pa rin dito sa TikTok, sa platform na ito, ang nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Siguro, pinakamagandang gawin, mga kapatid, ibuhos natin sa panalangin ang tunay na laman ng ating mga puso. Hindi po tayo makapagtatago sa Diyos. Hindi po tayo makapagpapanggap. Maaari po nating hubarin ang ating mga maskara sa oras po na ito. At sa ating pagdulog at pananalangin, mga kapatid, maging totoo tayo sa ating mga sarili. Hindi mo kayang lokohin ng sarili mo. Kung pagod ka, sabihin mo sa Lord, pagod ako, Lord, napapagod po ako. Kung ikaw ay nasasaktan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, nasasaktan po ako. Nahihirapan po ako. Pwede po tayong umamin ng tunay na kalagayan natin sa Panginoon. Tanggalin po natin ang ating mga maskara. Hubarin po natin ang pagpapanggap. Humarap tayo sa Diyos kung sino talaga tayo ngayong gabing ito. Let us all close our eyes. Let us bow down our head. Kung kaya mo na ipikit yung mata mo at makinig lang sa panalangin ito, gawin mo. I would like to invite you to listen to this prayer. Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa, siguro nagtataka kami, bakit ba kami nandito? Bakit ba kami nanonood ng live stream na ito? Bakit ba parang may kung ano na naglapit sa amin sa live na ito? Panginoon, hindi ko po kilala ang mga taong nanonood. Hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon na kinakaharap po nila. Pero Lord, nalalaman mo at nababatid mo ang lahat. Ikaw ang nakakaalam sa tunay na kalagayan ng bawat isang manonood ngayong gabi. At kilala mo sila. You know them by name. At tinataas ko po silang lahat sa inyo, Panginoon. Habang ang aming mga puso ay nagpapasakop sa iyo, nagpapalinis sa iyo, kung may nakikita ka man pong karumihan at mga kasalanan na aming nagagawa sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami. Dalisayin mo ang aming mga puso. Kung kami po ay matagal na lumayo sa iyo, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, ay natukso, nahulog sa kasalanan, patawarin mo po kami. Kung kami po, Panginoon, ay naging marupok, kung kami man po, Panginoon, ay bumigay sa temptation, Lord, wash us. Cleanse our hearts. Allow us, Lord God, na makita pa rin po ang kaluwalhatian mo ngayong gabing ito at marinig ang iyong tinig, ang iyong mga salita. Pakadalisayin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanang ito. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya sa lahat ng mga kapatid ko na nanonood, nakapikit ngayon, lumuluha, nakikita namin ang aming mga kahinaan, nakikita namin ang aming mga kasalanan, Panginoon. At inaamin po namin ito sa iyong harapan. Naging mahina kami. Patawarin mo kami, aming Panginoon. Ipadama mo ang iyong yakap sa bawat isa, Panginoon. Ipadama mo na ikaw ay malapit sa mga taong sugatan ang kanilang puso. That is your promise, Lord.
You are close to the brokenhearted. Kung meron man pong nanonood ngayon, broken ang kanyang puso, sira ang kanyang buhay. Kung meron man pong nanonood ngayon, wala na siyang kapag-apag-asa, wala na siyang matanaw na liwanag, Panginoon, katagpuin mo ang taong ito. Hawakan mo siya. Huwag mong hayaan, Panginoon, na malinlang siya ng kasinungalingan ng kaaway. May kaya ka pang gawin. May kaya ka pang baguhin, Panginoon. Patunayan mo ngayong gabing ito, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kaya mo, Panginoon, kayang-kaya mo na kumilos sa sitwasyon na kanilang kinakaharap. Ikaw ay Diyos na mabuti at laging nakatunghay sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Kaya Panginoon, as I stretch forth my hand, kahit po kami ay magkakalayo, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan, padaluyin mo ang iyong kapayapaan sa buhay ng bawat isang naririto. Sinasabi ng iba, TikTok lang yan, social media lang yan. Pero Lord, kaya mong kumilos sa kahit na anumang kapamaraanan. At dito po sa platform na ito, wala kaming ibang nais kundi maipahayag ang iyong salita. At kung saan na itataas at na itatanghal ang iyong pangalan, nandoon ka, Panginoon. And you will draw all men into that place. And in this platform, Lord, you are welcome. You are very much welcome, Lord, to stay in this platform, Lord. Release thy power. Release your blessing, your favor, and your anointing, Lord, sa lahat ng mga taong totohanan na nagsusuko ng buhay sa iyo, mga taong totohanang nauuhaw sa iyong presensya, mga taong totohanan, Panginoon, na nagpapasakop sa iyo. Punuin mo ang bawat isang nauuhaw. Punuin mo ang mga tao na nandito ngayon na nawawalan ng pananampalataya sa iyo. Hindi kami lalabas, hindi kami aalis, Lord God, sa devotion ngayong gabi na hindi mo kami kinakatagpo, na hindi mo kami pinagpapala, na hindi mo kami pinapagaling, Panginoon. Meron kang gagawing kakaiba ngayong gabi. This is our declaration. Tonight, we will all witness your miracle in the name of Jesus. Buhayin mo ang lahat ng mga pinapatay ng kaaway. Maaaring ito ay pangarap, maaaring ito ay passion, ito man ay desire. Lord God, bubuhayin mo ito. Kagaya po ng napag-aralan po namin kahapon, what the enemy meant for evil, you meant it for good. Kagaya ng ginawa mo kay Joseph, Lord God, after all the betrayal, after all the accusation, after all, Panginoon, the injustice na naranasan po ni Joseph, Lord God, itinayo mo siya sapagkat ikaw ay may dakilang layunin sa kanyang buhay. Ganun din po sa bawat isa. Anuman pong mga akusasyon, anuman pong panghihila pababa sa amin, anuman pong mga kasinungalingan na binabato sa amin, Panginoon, hindi magtatagumpay. Sapagkat ikaw ay may dakilang plano at layunin sa amin, Panginoon. Mangyayari ang iyong dakilang kalooban sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi sa lahat po ng mga masusugid naming taga-subaybay, sa lahat ng mga miyembro ng komunidad po na ito. Tinatagubilin ko po silang lahat sa inyo.
Hindi ko man po sila kilala lahat, Panginoon. Hindi ko man po alam, hindi ko man po nare-replyan lahat ng mga messages po nila. Pero Lord, kitang-kita mo ang lahat ng ito. At ang panalangin ko po, kumilos ka sa kanila, Panginoon. Pwede niyo po ba saglit lamang sa oras na ito, naririnig ka ng Diyos? Kahit hindi mo i-type, kahit hindi mo i-comment dito, pwede mo bang sabihin sa Lord sa oras na ito kung ano ang iyong pangangailangan? You know, the Holy Spirit is moving. God is here. Naririnig niya ang panalangin mo. At sa pagbukas mo ng iyong labi at sa pagsasabi mo ng iyong panalangin sa Panginoon, ano ba ang nais mo ngayong mangyari? Ano ba yung pinakahinihiling mo sa oras na ito? Ibuka mo ang iyong labi at sabihin sa Panginoon, ano ang ninanasa ng iyong puso? Ano ang ninanasa ng iyong puso? Come on, just say it to God. He is listening. Nandito ang banal na Espiritu. Sabihin mo sa Diyos, ano ang pangangailangan mo? Ano ang nais mo? Sabihin mo sa Lord, siya ay Diyos na nakikinig. Hallelujah. Salamat. Panginoon, napakinggan mo po ang lahat na iniusal na panalangin ng aking mga kapatid sa platform na ito. Narinig mo ang kanilang iyak. Narinig mo ang kanilang pagtangis. Narinig mo ang mga labi nila, Panginoon. Salitang lumabas sa kanilang mga labi. Narinig mo ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, bigyan mo ito ng katuparan sa iyong tamang kalooban, tamang oras, at tamang panahon. Salamat po, dakilang Diyos. Pwede po ba tayo magpasalamat sa Panginoon? Ngayon pa lang, advance thanksgiving to God sa mga bagay na gagawin niya sa buhay mo at sa katugunan ng iyong panalangin. Just say, thank you, Lord. Advance thanksgiving, advance victory party. Amen. Dahil alam natin na merong kayang gawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Sa gabi pong ito, alam ko po, mapupuno ang gabing ito ng mga answered prayers. Mapupuno, Panginoon, hallelujah, ang gabing ito ng maraming mga taong nauuhaw sa iyo, maraming mga tao ang manunumbalik sa iyo, Panginoon, maraming mga tao ang ma-encourage, magpapatuloy, babalik sa iyo, dakilang Diyos. Maraming mga tao, hallelujah, you will transform us from glory to glory. In Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat sa amin pong pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita. Ang dalangin ko, Panginoon, maging malakas ang iyong tinig, Panginoon, not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your Spirit, Lord God. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ang bawat salita mo ay maging makapangyarihan, Panginoon, magsisilbing isang tabak na may magkabilang talim, Lord God, that will pierce through our hearts, Lord God, that will transform us, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Anoint our hearts. Anoint my lips, Lord. Anoint my heart. In Jesus' name. Tinataas ko rin po ang lahat ng mga kapatid namin, mga OFW na nasa Middle East. Araw-araw namin silang pinapanalangin, Panginoon. Those people na naipit po sa digmaan sa Middle East, Lord. Ang panalangin ko po ay ang patuloy mong pag-iingat sa bawat individual, sa bawat OFW, sa bawat
mga ama, ina, anak, in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga inosente, even Lord, wisdom sa lahat ng mga namumuno sa bawat bansa. Lord God, manaig po ang kapayapaan sa pangalan ni Jesus. At higit sa lahat, manaig ang iyong perpektong kalooban sa nangyayari. Ito po ay wake-up call sa amin, Panginoon. Nawa po gisingin mo ang aming mga isipan, ang aming mga diwa, Panginoon. Bago mahuli ang lahat, dalangin ko po na manumbalik ang maraming mga tao sa inyo. Nagkakagulo na po, Panginoon, ang mundo. At ito po ay isang hudyat, Panginoon, na malapit ka nang bumalik, Panginoon. At nawa po, Panginoon, in the rapture of the church, Lord God, hallelujah, matagpuan mo po kaming lahat na tapat, na sumusunod, naglilingkod, nagmamahal at nagtitiwala sa iyo, dakilang Diyos. Wala pong maiiwan, Panginoon, sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Matatapos ang aming buhay sa mundong ito. Hindi namin alam kung kailan, pero Lord, hayaan mo na natitira, nalalabing mga panahon namin sa mundong ito, ilaan na po namin para mas kilalanin ka. Ilaan na po namin, Panginoon, upang mas maging kagamit-gamit kami, upang mas lumago kami sa aming relasyon sa inyo. Huwag na po naming sayangin ang natitirang oras ng aming mga buhay sa mga walang kabuluhang mga bagay. Huwag na po naming sayangin, Panginoon, sa pag-aaway-away, sa mga misunderstandings, sa mga rebellion, Lord God. Huwag na po naming sayangin ang aming mga buhay, Panginoon, sa walang mga importante, Panginoon, walang halagang bagay, Panginoon, sa mundong ito. Mai-focus namin ang aming isipan sa iyo. Mai-focus namin, Panginoon, ang aming mga puso sa iyo. Mas manaig, Panginoon, ang pagpapatawad. Mas manaig, Panginoon, ang pagmamahalan sa isa't isa. Allow us to forgive, to be kind, and to love one another. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Thank you, God, for your word. Thank you, Lord, for your presence. Ngayon pa lang, damang-dama po namin, ikaw ay nandito, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At ikaw, Panginoon, ay kikilos at gagawa ng kahima-himalang mga bagay. Tonight, let there be manifestation of signs, wonders, and miracles in the name of Jesus. Lahat ng may sakit at karamdaman, just believe and have faith that by the stripes of Jesus, you are healed. You are healed. In the name of Jesus. Kung meron kang kilala ngayon na may sakit at karamdaman, o kung ikaw ay may sakit at karamdaman sa oras na ito, maaari mo bang ipatong ang iyong kamay sa parte ng iyong katawan na may sakit at karamdaman? O kung ikaw ay may kilala na may sakit at karamdaman, itaas mo ang iyong kamay. I will just bless and pray for you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kung paano ka nagpagaling ng mga may sakit at karamdaman, nagpagaling ng mga paralitiko, ng mga ketongin, Panginoon, mga dinudugo. Kahit ikaw, Panginoong Jesus, ay bumuhay ng patay, Panginoon, lahat ay kaya mong gawin. Sa lahat na may sakit at karamdaman sa oras na ito, itaas mo ang antas ng iyong pananampalataya and believe. Believe in the Lord Jesus. Have faith that Jesus is our healer. He is our Jehovah Rapha. Higit siya sa lahat ng mga doktor at siyensya. Jesus is above. And I pray, Lord God, sa iyong kapangyarihan, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan at pagalingin ang mga taong may sakit at karamdaman na nagtitiwala at umaasa sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo po ang lahat ng anxiety, depression,
In Jesus' name, mga bagay sa aming katawan na hindi nagmula sa iyo, we cast it, Lord. We cancel it. We rebuke it. And we command all this spirit of sicknesses and diseases sa aming katawan. In Jesus' name, we uproot you. Go back to hell where you belong. In the name of Jesus. In Jesus' name, we are healed. We are healed. We are healed. We are healed, Lord. Just claim it. You are healed. In the name of Jesus. I pray, Father, let the door of salvation be open sa lahat ng mga taong nandito at nanonood na hindi pa nila alam kung saan sila mapupunta. Panginoon, I pray, Lord God, ngayong gabi, magpakahayag ka sa kanila. Lord, buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa mga taong ito. Kung ikaw yung tao na hindi mo alam ang iyong patutunguhan, maaari mo ba akong sabayan sa maikling panalangin ito? Alam mo, mahal ka ng Diyos, may maganda siyang plano sa iyo. Kung nalilito ka, nawawalan ka ng pag-asa, di mo alam ang direksyon ng buhay mo, ngayong gabi, nais kang katagpuin ng Panginoon. Nais kang katagpuin ng Diyos. Nagpapakilala si Jesus sa iyo ngayong gabi. Hindi aksidente kung bakit ka nandito. Hindi aksidente kung bakit ka nanonood ngayong gabi. Ngayon, kung gusto mong magsuko ng buhay sa Panginoon, kung ngayon ay hirap ka, pagod ka na, wala ka nang malapitan, ginawa mo na lahat ng makakaya mo, pero wala pa rin nangyari, ngayong gabi, isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon sapagkat meron siyang kayang gawin sa iyong buhay. Meron siyang kayang patunayan sa iyo. Ngayong gabi, kung nais mong magsuko ng buhay sa Panginoon, maaari mo ba akong sabayan sa maikling panalangin ito? If you want assurance of your salvation, in Jesus' name, sabayan mo ako sa panalangin ito. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe, maniwala ka ng buong puso na siya ay nabuhay na magmuli, you will be saved. You just need to accept Jesus as your Lord and Savior and you will be saved. So if you are that person, kung gusto mong magsuko ng buhay sa Panginoon, ibuka mo ang iyong labi. Sabayan mo ko sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po ang aking mga kasalanan. Linisin mo po ako. Patawarin mo po ako, Panginoon. Damitan mo po ako ng kabanalan at katwiran mo. Naniniwala po ako sa krus ng Kalbaryo na ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay para sa aking kaligtasan, para sa katubusan ng aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyong ginawa. Inialay mo ang iyong buhay upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, sa aking isipan, sa aking buong pagkatao bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito ngayon at magpakailanman. At isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pinagkakatiwala ko na po ang lahat sa iyo ngayon at magpakailanman. Sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Ako na lang pong mananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa isang gabi na sa opening prayer pa lamang po. Ramdam na po namin ng iyong kalapitan. Ramdam na po namin ng iyong malakas na pagkilos. Tonight, Lord, as we have our devotion, take full control of everything, Holy Spirit. Magpadala ka pa ng maraming mga tao, Panginoon, sa live stream na ito na mapagpapala ng iyong mga salita. Salamat sa iyo namin binibigay ang lahat-lahat ng papuri, pagsamba at ang pinakamainam na pasasalamat sa natatanging pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Isang malakas pong palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God, praise God. We would like to warmly welcome lahat
po ng mga taong nanonood po ngayon. Wow! 500 plus na nanonood po ngayon sa atin pong evening devotion. We are so blessed and we are so happy po na makasama po namin ang bawat isa po sa inyo. So we have a community. Amen po. Heart-to-heart community. Yan po. Heart-to-heart community. Dito po yan sa TikTok. At meron po kaming community sa FB. May group chat po kami kung saan pwede kayo mag-share ng inyong pong prayer request, mag-share ng testimony. At kung gusto nyo pong lumalim ang inyong personal na relasyon sa Panginoon, araw-araw po nagkakonduct po tayo ng atin pong devotion. Amen. Praise God. At kung gusto niyo pong mag-join, ipipin po ng ating mga moderators ang atin pong page. So, pwede po kayo magpunta sa FB at isearch nyo lamang po sa blue app ang Heart to Heart. At lalabas na po yung red logo. Mag-message po kayo doon para maka-join po kayo ng group chat. Yan. Praise God po. So, dito po, wala kaming ibang nais dito kundi lumalim sa pagkilala sa Panginoon. Marami na pong buhay ang nabago ng Panginoon. We started last July 28. Up until now, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Nagkakaroon tayo ng mga mission trips. Nag-conduct tayo ng mga activities na kung saan po tumutulong tayo sa mga nangangailangan at maipahayag natin ang salita ng ating Panginoon. So yan, lagi ako nag-update sa group chat. Buhay na buhay ang group chats po natin. Amen. Kaya po kung gusto niyo pong mag-join, feel free po. Sa lahat po ng mga napapagod, naguguluhan, nababalisa, congratulations. Dahil natagpuan tayong lahat ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Ngayong gabi, naniniwala ba kayo na merong kakaibang gagawin si Lord sa iyong buhay? Ang lahat ng napapagod ay magkakaroon ng panibagong sigla. Ang mga may sakit ay gagaling. Ang lahat ng mga nababahala ay magkakaroon ng kapayapaan. Sapagkat ito ang pangako ng atin pong Panginoon. Come to me, sabi ni Lord Jesus. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kapahingahan po ang ini-offer ng Lord ngayong gabing ito. So yan po, pwede po tayo magsama-samang mag-tap ng ating mga screen upang maipalabas pa ni TikTok sa kanyang algorithm. Just tap, share, and repost. And we would like to welcome all our first-timers po. Kung kayo ay first-timer, pwede po ba kayong mag-comment ng me at kung saang lugar kayo nanonood? Can you type me watching from or me from Cebu, me from Davao, at isa-shoutout po natin ang lahat ng ating mga first-timers. Si Karen, welcome po Karen from Pangasinan, Ashley Nicole from Baguio, Desiree from Caloocan, Steph from Bohol, Ann Tuyak from Jensan, si It's Me Andre from Makati, Weng Ray from Bicol, Noreen Teo from Angono Rizal, Wena from Cavite, De Jesus, amen, hello po, si Alvin from Pangasinan, Pen and Paper from Cavite, Alice Gonzaga from La Union, Mitch Barredo from Milan, Italy, hello po sa inyo, si Dot from Isabela, Lay from Isabela, hello po, Ems from Montalban, praise God. Lawrence Decena from Pampanga. Hello, praise God. Ning from Bicol. Yung Japanese from Davao sa Samal Island. Anne from Dubai. Praise God. Lucy from Taytay Rizal. Cancer Bull Girl. Pwede mo nang palitan yung pangalan mo. From Bulacan. Hello po. Jian Rin from Junan here in Taiwan. I've been there last month sa Taiwan. Hapon Ganyega from Batangas. 3708 from Singapore, Eudora Market from Pangasinan, si Mark, second time na from Tarlac, Fredeline from La Union, B from Cavite, amen, Joy from Navotas, Angel's Grave from Bulacan, Manahan from Batangas, Diana from Palawan, Leia Claire from Isabela, hello po sa inyo,
Hallelujah! Praise the Lord! Napakadami natin ngayong gabi at nawa po nabanggit ko ang lahat sa ating lahat. Ang inyong mga pangalan. Reyna from Pampanga. Sige po, let us all welcome si GD from Taiwan. Let us all welcome ang lahat ng mga first timers. At nawala yung camera ko, di ba? Saktong-sakto. Ang ganda ng pagkakatanggal. Teka lang. Ayusin ko lang yung camera. Ang likot ko kasi eh. Yan. Welcome lahat ng mga first timers! Praise the Lord! Napakadami! Wow! Bakit biglang dumami tayo ngayon? God is good, ah. Hello po, Willie. First timer din. Welcome, welcome! Ang dami natin ngayong Monday. Parang may paano. Ano meron? Charge ko lang tong laptop ko. Welcome mga kapatid. Yeah, join kayo ng group chat, ha? Make sure maka-join kayo sa group chat para updated kayo sa lahat ng mga happenings. Masaya dito. 'Di ba? Sino magsasabing masaya dito? Yan. Masaya, nakaka-bless, payapa. Ay, nako. Talaga naman. So yan, tap, share, and repost lamang po tayo sa gabing ito. At ngayon po ay magsisimula na tayo sa bagong libro. Actually, tapos tayo sa Book of Genesis. At ngayon po ay tatawid na tayo sa Book of Exodus. Amen. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-join ng group chat, message lang po kayo dito. Oh, yan. Hanapin nyo po to sa FB, sa Blue App. Search nyo lang to, Heart to Heart. Yan, search nyo tong Heart to Heart. Tapos, yan, makaka-join na kayo ng group chat. Hello, SK Gaming. God bless you. Ang pang-aapi sa mga Israelita. Yeah, ito na. Nasa, tayo, mga exciting part. Maraming exciting parts dito. Okay. Yeah, praise God. So, tingnan natin. Ang pinakadulo kasi nito ay namatay na sila Joseph, namatay na yung sila Jacob. Yan. So, ngayon, nandito na tayo sa Book of Exodus. So, tingnan natin ano na bang ganap dito. So, ang purpose ng Book of Exodus. Hello, Kai. Good evening. Ang purpose ng Book of Exodus ay to record the events of Israel's deliverance from Egypt and development as a nation. Kasi po, natapos po ang Book of Genesis na ang mga Israelites, ang clan nila Jacob ay nandoon po sa bansa na Egypt. So, ang author po nitong Exodus ay si Moses. Okay, everybody, pakilagay sa comment, Moses. M-O-S-E-S. Moses. Excited ako na i-share sa inyo to. Yan. Actually, hindi mga anak ni Jacob lang eh. Mga angka nila. Mga angka na. Kaya maraming mga Israelites ang nandito ngayon sa Egypt. Okay? Marami. So, ang original audience nito ay para sa mga people of Israel, which is mga Israelites talaga. At saan ito naisulat? In the wilderness. During Israel's wanderings. Alam niyo po, matutuwa kayo sa kwento nito, itong Exodus. Matutuwa kayo talaga. Yan. So, yan po ang background ng Exodus. Marami tayong makikilalang mga characters dito. So, basahin ko lang to Basahin ko lang yung umpisa. Bago tayo dumako sa chapter 1 ng Exodus. Sabi dito, Joseph brought his family to Egypt and protected them there. But after Joseph's death, pagkatapos pong mamatay ni Joseph, kasi siya yung kilala sa Egypt eh. 'Di ba si Joseph kasi naging governor siya eh. Pagkamatay po ni Joseph, they multiplied into a nation and were forced into slavery. Kasi po,
dumami ng dumami ang mga Israelites. At sila po ay pinuwersa na ngayon na maging alipin. Kasi wala sila dun sa lupa nila, sa bayan nila. So God then prepares Moses to free his people from slavery and lead them out of Egypt. Kaya tinawag ng Lord si Moses upang pangunahan po. Okay? Upang pangunahan ang kanila pong pag-alis mula sa bayan ng Ehipto papunta sa lupang pangako, which is sa Canaan. So to make the way of Moses, or to make the way for Moses, God unleashes 10 plagues upon the land. Ito na po yung 10 salot. After the 10th plague, Pharaoh lets the people go on the night before the great Exodus. God's new nation celebrates the Passover. Just as God delivered Israel from Egypt, He can deliver us from sin, death, and evil. Alam niyo po, makaka-relate tayong lahat dito. Kasi po, makikita natin yung sarili natin para tayong mga Israelites. Talaga naman. Makikita natin yung sarili natin dito para tayong mga Israelites. Imagine niyo po, sa kabila ng mga kasalanan, murmurings ng mga Israelites, ay nako, kahit na kung ano-ano mga ginagawa nila, sila po ay dineliver pa rin ng Panginoon. Ang Exodus po, yan. Ibig sabihin kasi ng Exodus, paglalakbay. Diba? So ito ay paglalakbay ng mga Israelites. At makikita natin. Kaya huwag kayong mawawala, mga kapatid. Itong book, kung natapos natin yung book of Genesis, huwag din kayo mawawala. Alam ko ang Exodus ay hanggang mga nasa chapter 40 ata to. Yun. Chapter 40 ang Exodus. So, 40 days tayo na magsasama-sama para tapusin ang book of Exodus. Sino dito ang kinocommit niya ang kanyang sarili na, Kuya Har, gusto ko na makasama ako dito at matapos ang book of Exodus? Sino dito yan? Yan. Kung hindi man kayo makasama sa live, meron naman tayong red app, meron naman tayong YT para doon nyo po balikan. Yan. Wow. Yan. Marami nagko-commit. Praise God. God is good. God is good. Yan. Tayo ni Lord. So ngayon po ay dadakin pong Exodus chapter 1. And our topic for tonight is entitled, para sa lahat ng mga inaapi. Meron ba dito mga inaapi? Meron ba dito mga pinagtutulong-tulungan? Our topic is entitled Faithfulness in Seasons of Oppression. Nako po, makaka-relate na naman dito yung mga inapi, no? Mga tinapaktapakan. Nakaranas ng mga injustices, unfair treatments. Yan. Pinagtulungan ka ba? Na-oppress ka ba? Parang may mga nagkalat ba ng mga masasamang balita patungkol sa'yo? Mga masasamang, alam mo naman, walang mga katotohanan. Simula pa lang ng Exodus chapter 1, tayo na ito. Aray mo. Diba? So, ang book of Genesis po nagsimula ito with a major shift in Israel's history. Yan. So, nagkaroon ng major shift. Sa sa chapter 1 pa lang. So, yung generation po na kilala si Joseph, mga namaalam na po yun eh. No? They all passed away. At nagkaroon po ng bagong hari sa Ehipto, sa Egypt, na hindi kilala si Joseph. Kasi po, kung yung Pharaoh dati ay kilala niya si Joseph. Bakit? Kasi si Joseph po ay tumulong para po mapamahalaan ng maayos ang Egypt nung nagkaroon po ng famine. Nung nagkaroon po ng matinding taggutom.
napamahalaan ni Joseph ang bayan ng Egypt, kaya po sila ay naging mayaman at maunlad. But this time, mga kapatid, patay na po yung mga generation na yon. At nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na hindi kilala at hindi alam ang nagawa ni Jose. So, what once was a place of favor for Israel became a place of suffering. Kung yung dati po ay talagang mataas ang tingin ng mga Egyptians sa mga Israelites kasi mataas ang tingin nila kay Joseph. But this time, mga kapatid, yung lugar na yon na dapat ay lugar ng pabor at pagpapala sa kanila ay naging lugar ng pagdurusa. It became a place of suffering. The Israelites were forced into slavery. Sila po ay naging alipin. They were oppressed and they treated harshly. Meron po ba dito niyan? Ikaw ay tinatrato na grabe, matindi, pinapahirapan, sinasaktan, physically abused, verbally abused, sexually abused. Tayo ba tong mga taong ito kagaya ng mga Israelites? Na dati, nasa place of favor ka, pero ngayon bigla kang napunta sa place of suffering. Yet alam niyo po, sa kabila ng lahat ng ito, in this difficult season, kumikilos pa rin ang Panginoon. May ginagawa pa rin siya. At ang Exodus chapter 1 po will remind us that even when circumstances seem dark, God's plan for His people continues. Magpapatuloy pa rin ang magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kahit feeling mo ino-oppress ka, tinatrato ka harshly, kung feeling mo inaalipin ka, may mga inaalipin ba dito? Even when circumstances seem dark, God's plan for His people continues. God's plan for His people continues. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon na kapag may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo, ang kaaway, marami siyang gagawing distraction to stop you, to distract you. Pero mga kapatid, huwag kang papayag. Huwag kang papayag na papahintuin ka. Huwag kang papayag na hindi mangyari ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ipaglaban mo yung destiny na yun ng Lord. May mga tao kang hindi inaasahan na gagawin nila yan sa'yo, pero wala, ganun talaga. That's life. Minsan kung sino pa yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo, sila yung wala. Kung sino yung mga taong inaasahan mo na nandyan para sa'yo during your lowest moments or lowest season ng buhay mo, hindi mo rin maaasahan. But please, magpatuloy ka. Huwag mong hayaan na malubog ka ng kumunoy ng kabigatan dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Magpapatuloy pa rin ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang insight nitong Exodus chapter 1, Exodus 1 reveals the beginning of Israel's oppression in Egypt.
but it also shows God's protection and preservation. Kahit po ilang beses yung Pharaoh, marami siyang attempt na pahinain, saktan, i-destroy ang mga Israelites. But they continued to multiply and grow. Grabe yung ginagawang paghihirap ng Pharaoh sa mga Israelites. But the more they were oppressed, the more they grow, the more they multiply. The more na sinasaktan, the more na pinapahirapan, the more na lumalago. Ito, Ate Rochelle. Yan. Mga kapatid, dapat the more na pinapahirapan ka, the more na ipakita mo na nag-grow ka. Amen. The more na nasasaktan ka, Doon kasi ipapakita ni Lord sa'yo na anak, nandito ako. Kasi baka minsan natatabunan si Lord ng mga bagay na meron ka eh. Alam mo siguro kung ba't nangyari yan. Para sabihin sa'yo ng Lord na, anak, nandito ako. Ako yung kailangan mo. Ako yung kayang bumuo sa'yo. Ako yung kayang magpagaling sa'yo. Kasi kapag nandyan yung mga bagay na yan, minsan, nale-left out si Lord eh. Diba? Parang, minsan di mo na napapansin si Lord. Kaya minsan, kinukuha niya eh. Minsan, tinatanggal niya eh para makita mo, ako ang kailangan mo, anak. Ang mga Israelites, the more na pinapahirapan, the more na dumadami, the more na lumalago. Amen. Ganon ka rin. The more na nasasaktan ka, the more na pinapalago ka ng Diyos. Kaya mo pinagdaanan yung mga hirap na yun dati. Bakit? Kasi inihahanda ka ng Panginoon. Meron siyang gagawin sa buhay mo eh. Alam niyo kung bakit lumalago ang mga Israelites? Pangako ng Diyos yun kay Abraham pa, di ba? Noon pa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Ganon katapat ang Panginoon, sapagkat sinabi niya, ginagawa niya. Kahit nahihirapan, pinapahirapan ng mga Israelites, kahit sila po ay inaalipin, pero kalooban ng Lord eh. Dumadami sapagkat pinangako niya. Na-fulfill yung pangako, yung covenant promise ng Lord kay Abraham. May mga pangako ba siya sa inyo ngayon? O may mga pangako ba ang Lord sa inyo dati na baka nakalimutan na natin? Pero hindi nakalimutan ng Diyos ang mga pangakong binitawan niya at sinabi niya sa atin. Tayo po, nakakalimot tayo. Ilan na dito ang mga nangako, Lord, kapag ako ganito, kapag gumaling ako, kapag napagpala ako, kapag na-promote ako, maglilingkod ako sa iyo, bla 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 bla. Marami tayong mga pinangako sa Lord, pero nung dumating na, nagawa ba natin lahat? Hindi po ba may mga pangako tayo na pako din? May mga sinabi tayo sa Lord na gagawin natin, pero hindi natin nagawa. Guilty tayong lahat dun eh. We always fall short. Lord, magbabago na ako. Lord, kakalimutan ko na. Lord, iiwan ko na. Pero paulit-ulit, bumabalik at bumabalik pa rin tayo. Pero si Lord, lahat ng mga pangako na binitawan niya sa'yo, kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin yun.
Hindi niya makakalimutan lahat ng mga pinangako niya. Alam niyo po, all those promises that we have uttered sa Panginoon. Diba kapag tayo dumadaan sa matitinding mga pagsubok, kapag nandun tayo sa mga dark moments ng buhay natin, may mga pinapangako tayo kay Lord. Sabi nung isang pastor na pakinggan ko, lahat ng mga pangakong sinabi natin sa Panginoon, noong tayo ay nandoon sa kadiliman, He will require that in the light. Hahanapin sa atin ng Lord yun kapag okay ka na. Kasi sabi na, Lord, maglilingkod ako sa iyo kapag gumaling na ako. Gumaling ka na, nasaan ka na? Lord, magta-tithes na ako. Lord, magbibigay na ako ng offering ko sa iyo kapag pinromote mo. Na-promote ka na, nasaan na yung sinasabi mo? Nasaan na yung mga kinumit mo? Nasaan na yung mga pinangako mo sa Lord? Pinilit ka ba ng Diyos na mangako? Pinilit ka ba ng Diyos na sabihin mo yun? Hindi naman eh. Diba? Tayo yung nagsabi, Lord, gagawin ko to, basta ganito lang gawin mo sa akin. Pinigay na nga sa'yo ni Lord, ikaw di mo naman nagawa yung pangako mo. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagtampo ba siya sa atin? Nagtampo ba siya noong mga panahon na, di ba, anak, sinabi mo sa akin, ganito gagawin mo. Pero paulit-ulit pa rin binibigay sa atin ng Panginoon. Paulit-ulit niya pa rin pinaparana sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Pinagpapala niya pa rin tayo. Bait ni Lord, no? Napakabuti. Itong kabanata po na ito, itong chapter 1, ay magpapakilala rin sa atin ng mga individuals like the Hebrew midwives na pinili nilang matakot sa Panginoon kaysa matakot doon sa hari. Kasi may nangyari dito eh. Mas pinili nilang nagkaroon sila ng takot sa Diyos kaysa doon sa takot sa hari. And it reminds us that even in oppressive systems, faithfulness to God still matters. Faithfulness to God still matters. Kung meron mang isang bagay ako na hindi ko kayang gawin, meron man ako isang bagay na hindi ko kayang gawin, yun yung tumalikod sa Panginoon. Kasi dami ng pinatunayan ni Lord eh. Ang dami niya nang ginawa sa buhay ko. Ang dami niya ng mga bagay na, Lord, I know I am not worthy. I do not deserve these things. But still you gave it away. Alam mo yun? You give it away. Binibigay mo pa rin. Sino dito yung mga tao na ganon? Na Lord, di ako karapat-dapat pero binigay pa rin sa'yo ni Lord. Hindi po ba? May mga bagay na meron ka ngayon, hindi ka karapat-dapat, pero pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Hindi tayo deserving. Hindi talaga, no? Thank you, Lord. Salamat. Point number 1. God's promises continue even in hardest seasons. Ito na naman. Inom lang ako tubig.
Sa lahat naman nagtatanong, bakit purple yung tumbler? Kasi may nagregalo nung Pasko eh. Sayang naman kung hindi magagamit. Pero, parang, cute lang. Ayan. Cute, di ba? Ayan. So, number 1, God's promises continue even in hardest seasons. Hello, Flo Shisa. God bless your heart. I pray na bigyan ka ng kapayapaan ni Lord ngayong gabi. Pakala yung ube. Opo, Ate Annalou. Favorite ni Sarah pala. Women's Month. Oo nga, Women's Month. God bless you, Densho, sa iyong exam. God bless you. Number 1, di ba? Papatuloy ang pangako ng Panginoon kahit sa matitinding pagsubok ng buhay mo. Sa Exodus chapter 1 verse 7. Exodus chapter 1 verse 7. Sabi dito, "But the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them." Grabe. Exceedingly fruitful. Multiplied greatly, increased in numbers. Si Pharaoh, during this time, he tried to suppress the Israelites. But sabi ko nga sa inyo the more na ino-oppress sila, the more na pinapahirapan sila, the more na lumalago sila, their growth continued. At ang pinapakita nito sa atin, oppression could not stop God's promise. Hindi mapapahinto ng oppression ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? If you feel like, pakiramdam mo ba, inaapi ka? Sabi ko kanina, pagtulong-tulungan ka. Hinila ka pababa, siniraan ka. These things could not stop God's promise in your life. Hindi mapapahinto ng mga bagay na iyon ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. I declare that. Just close your eyes. Lord, I pray, lahat ng mga taong pinahirapan, mga tao na sinaktan, I pray lahat ng mga tao dito na inoppress, pinagsamantalahan, mga tao na inalila, inabuso, ipakita mo sa kanila na it's not the end of their story, O God. That you have a wonderful plan for them, God. Make them fruitful. Multiply them. Increase them. In Jesus' name. May you bless this people, O God. Be with us. In Jesus' name. Amen. Amen. Sometimes life feels like pressure, delay, or difficulty. May mga pressure sa buhay, may mga nadidelay, at sadyang may mga paghihirap talaga. But God's promises are not canceled by circumstances. Amen. Ito yung sabi ko kanina, oppression could not stop God's promise.
God's promises are not canceled by circumstances. Kahit gaano pa kasakit yung naramdaman mo, okay, wala pa rin makakahadlang sa plano ng Diyos. Kapag tinawag ka ng Panginoon, patuloy kanyang tatawagin. To all of us who are watching, I pray, mapuntahan mo ang lugar na kung saan ka tinatawag ng Panginoon. Even in seasons that feel restrictive, God can still cause growth. Diyan sa pinagdadaanan mo ngayon, pwede pa rin adyain ng Panginoon na ikaw ay mag-grow. Ikaw ay lumago. Kahit nasasaktan ka, lalago ka. Kahit nahihirapan ka, lalago ka. Amen. Kahit nasa ang sitwasyon ka ng buhay mo, kaya kang palaguin ni Lord. Kaya kanyang palaguin. Even in hard seasons. Amen. Hello, Angel. Gusto ko na pong bumalik kay Lord pero parang may border po. Alam mo kung ano yung border na yan? Ikaw. Ikaw. Kasi ikaw lang din magtatanggal ng border na yan eh. So, kahit na may border yan, piliin mo, Angel, na Lord, kahit may nararamdaman ako na parang humaad lang sa akin, pinipili ko po na manumbalik sa'yo. Gusto ko pa manumbalik sa'yo, Lord. Remember yung babae na dinudugo ng 12 years? Di ba marami ring harang sa kanya, yung mga tao, kasi daming tao dun eh. Pero anong pananampalataya niya? Lord, ang pananampalataya ng babaeng ito, mahawakan ko lamang ang laylayan ng suot ng Panginoong Yesus, ako ay gagaling. Imagine niyo po yun. Napakadaming mga tao, hinang-hina yung babaeng ito, tinatagasan ng dugo. Anong ginawa niya? Hinawi niya yung mga tao. Parang ang naiisip ko dito, parang sinasabi niya, get out of my way. Parang ganon, get out of my way. Get out of my way. I just wanna touch the garment of Jesus and I will be healed. I will be healed. Amen. Grabe. Grabe yun. 12 years, hinang-hina. May sakit. Pero hinawi ang lahat. Hanggang marating niya si Jesus. Anong barrier? Anong humahadlang sa'yo ngayon? Hawiin mo. Hawiin mo. Huwag kang pumayag na mahadlangan ka ng mga balakid na yan. Amen. Huwag niyong hayaan na mahadlangan kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Number 2. Grabe, no? Grabe yung presence ni Lord ngayong gabi. Nararamdaman nyo ba yun? Number 2. Huwag kayong aalis kasi may grounding session tayo mamaya. Number 2. Yeah, praise God po. Ate Ana Lu, praise God. Number 2, thank you, Lord. Fear of God is greater than fear of men. Kanino ka natatakot?
kapag meron kang isang gagawin, kanino ka dapat unang matakot? Sa Panginoon. Sa Exodus chapter 1, verse 17. Kasi may iniutos dito yung hari eh. Basahin natin na may iniutos dito. Sabi dito, kasi nga dumadami na yung mga Israelites. Dumadami na sila. Kaya sabi nung hari, dito, sabi natin, ito. Sa verse 15, sabi nung Pharaoh, then Pharaoh, the king of Egypt, gave this order to the Hebrew midwives, Shipra and Puah, when you help the Hebrew women as they give birth, watch as they deliver. If the baby is a boy, kill him. If it is a girl, let her live. So, ang gusto ng Pharaoh, since ang dami na nga ng mga Israelites, kapag lalaki yung sanggol, patayin. Kapag babae naman, buhayin. Tingnan natin kung bakit kaya dito. So, si Shipra and Puah daw may have been supervisors over the other midwives. Maaring sila yung leader ng mga midwives. Or they may have simply been given special mention. Hebrew midwives helped women give birth and cared for the babies until the mothers were stronger. When Pharaoh ordered the midwives to kill the Hebrew baby boys, he was asking the wrong group of people. Bakit? Midwives were committed to helping babies be born, not killing them. These women showed great courage and love for God by risking their lives to disobey Pharaoh's commands. Oh, grabe. Nagkamali ang Pharaoh ng sinabihan. Kasi yung pinagsabihan niya, mga taong may takot sa Diyos. Amen. I pray na yung fear of the Lord ay magkaroon po tayong lahat. Yes, we love God. Yes, mahal natin si Lord. Pero meron ka rin bang fear of the Lord? Natatakot ka rin ba? Na hindi yung takot na, naku, paparusahan ako ni Lord. Kundi yung takot na masaktan ng puso ng Diyos. Nawa po magkaroon tayo ng fear of the Lord. Banal na takot. Sabi sa Acts chapter 5 verse 29, sabi dito, we must obey God rather than human beings. We must obey God rather than human beings. Kaya anong ginawa ng mga midwives sa Exodus chapter 1 verse 17? The midwives, kahit inutusan sila ng Pharaoh, they risked their lives. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Hinayaan nila na ang mga lalaki na Hebrew ay mabuhay. The Hebrew midwives risked their lives by disobeying Pharaoh's command. And their courage came from their reverence for God. Alam niyo po, nakita ko dito, buti na lang, may mga taong may takot sa Diyos. Bakit? Kasi dahil sa ginawa ng mga midwives na ito na may takot sa Diyos, isinilang si Moses. Dahil sa katapangan, dahil sa banal na takot ng mga midwives na ito, nagkaroon ng Moses. Kasi kung hindi, walang Moses. Ito na pa silang na si Moses. Kasi nga, di ba, pinapapatay na yung mga bata. So, dapat kabilang dun si Moses kasi isisilang pa lang siya. So, faithfulness sometimes requires courage. Naniniwala kayo dun?
Faithfulness sometimes requires courage. Handa ka bang ipaglaban, mga kapatid, ang pananampalataya mo sa Diyos o ang katapatan mo sa Diyos? Minsan kailangan mo maging matapang eh. Diba? Kailangan mo maging matapang. Nahihiya ka ba kapag sinasabi mong Christian ka? Di ba dapat proud ka? Kasi yung iba na nahihiya eh. Bakit? Kasi gumagawa ng mga kung ano-ano. Nahihiyang sabihin na Kristiyano sila. Amen. Naku, nawala yung camera ko. Praise God. Thank you, Angie. God bless you po. Teka lang na ano yung camera ko. Kapag magalaw ata ako, na ano siya. Faithfulness requires courage. Matapang ka bang sabihin na Kristiyano ka? Proud Christian ka ba? Proud follower ka ba ni Jesus? Amen. May ipapagawa akong activity sa inyo. Punta kayo sa messenger nyo. Okay, punta kayo sa messenger nyo. Di ba may mga notes dyan? May notes dyan. Mag-notes tayo, sabay-sabay tayo. Okay. Lagyan natin, proud follower of Jesus. Ayan. Ayan. Sabay-sabay natin ilalagay yan, ha? Proud follower of Jesus. Proud tayo na tagasunod tayo ni Jesus. Amen. Proud ka nga ba? Okay, proud ka ba? Ayan, proud follower of Jesus. Ayan. So, yan. A proud follower of Jesus. Lagyan nyo sa notes nyo, Super proud. Diba? Ibig sabihin, pinagmamalaki mo na ako, pinagmamalaki ko na tagasunod ako ni Kristo. Huwag may kahiya. May kahiya. Amen. Yan. Praise God. Ipakita natin sa buong mundo, we are followers of Jesus. Hindi natin sinasabi to kasi banal tayo, kasi perfecto yung buhay natin. Hindi. Alam niyo ba, the more na ang mga Kristiyano kaya nga tayo nag-church kasi alam nating hindi tayo perfecto Amen. Alam nating may kulang sa atin Kaya nga tayo Kristiyano kaya nga tayo umaattend sa church Hindi dahil banal tayo, hindi dahil maperpekto tayo. Dumadalo tayo sa loob ng church dahil alam natin kulang tayo pag wala si Jesus. That's why we are proud follower of Jesus. We are imperfect. Tama. Amen. Ipagkalandakan po natin. Masayang-masaya ako kasi tagasunod na ako ni Kristo. Sumusunod na ako kay Kristo. Amen. Ipagsigawan natin. I am a follower of Jesus. And I am so proud. I will tell the world that Jesus lives. Life in Jesus is incomplete. Wow. Tingnan niyo kung may mga magko-comment sa inyo. May mga may mga mag-message sa inyo. Wow. Praise God. Diba? Malay nyo dyan sa pag-post nyo ng ganyan sa notes nyo, may mga taong makakilala rin kay Lord. Kakaiba yun. Diba? Amen. Masaya yun. Diba? May mga mag-heart react. Praise God. Na ipapakilala natin si Jesus sa mga tao. At least meron tayong courage to post. Ano kaya laman ng social media natin? Sana ay
matuwa si Jesus kapag nakita niya at binisita niya ang mga social media feeds natin. Wow! Praise God, Ate Analu. Tama po yan. Let's share Jesus. So there will be moments when following God means standing against pressure, fear, or injustice. May mga moments talaga. Kailangan mong tumayo at manindigan. Paano po makapasok sa Christian? Actually, kaya nga Christian kasi follower of Christ. Kaya Christian. Diba? Like for example, ikaw ay follower ni Nora. Anong tawag sa'yo? Noranians. Kapag ikaw ay follower ni Vilma, ikaw ay Vilmanians. So tayo, we are Christians because we are followers of Jesus Christ. Amen? So for you to become Christian, you need to be a follower of Jesus, not just believer. Kasi pag believer ka, yes, naniniwala ka, pero iba kapag follower ka ni Jesus. Kasi pag follower ka, sumusunod ka sa Kanya. Hindi ka lang basta naniniwala. You do not just believe, but you follow His will, His way, His commands. Amen. So we are follower of Jesus. Amen. Praise God. So true faith chooses God's authority above all others. Namiss ko yung devotion natin na ganito. True faith chooses God's authority above all others. Kailangan mas mahalaga pa rin kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus kesa sa mga bagay na sinasabi ng ibang mga tao. Tandaan, hindi tayo naglilingkod sa tao, tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? At kung meron man po tayong isa na gustong bigyan ng kaluguran, kung meron tayong gustong bigyan ng pleasure, yun po ay ang ating pong Panginoon. Diba? Lord, nawa po ay mabigyan ko po kayo ng kaluguran. I just wanna please you, Lord. Sabi sa kanta, diba? Just to please you is my desire, to offer an aroma that you desire. And though there were times I'm unfaithful to you, O Lord, remember that I still love you. My only desire is to please you. Ganyan ba ang awitin ng ating mga puso? Lord, my only desire is to please you. This is my one desire. My deepest desire. My one and only desire. Just to please you, Lord. I am not here. Hindi ako nandito para maging people pleaser. Nandito ako para maging God pleaser. Just to please you, Lord. Amen. Just to please you, Lord. And number 3 and the last. Ang sarap ng devotion, no? Laman, ang laman. Number 3. Oops. I want to please you, Lord. Amen. Number 3. God honors those who honor Him. Amen. God honors those who honor Him. So dito sa Exodus chapter 1 verses 20 to 21, sabi dito, so God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous. And because the midwives feared God, He gave them families of their own. Grabe, no?
Yung mga midwives, nagkaroon ng sariling pamilya. Bakit? In-honor nila si Lord. Kung ikaw ay single, kagaya ko, at wala pang pamilya at naghahanap ka na ng pamilya, ito ang gawin mo. Ito pala ang sikreto. I-honor mo si Lord. And because the midwives feared God, may fear of the Lord, in-honor si Lord, anong ginawa ng Panginoon? He gave them families of their own. Binigyan sila ng pamilya, Kuya Danilo. Anong susi? Fear of the Lord. Honor the Lord. Amen, Mark Ross. Amen. Diba? Yung pala ang susi. Kaya kung naghahanap ka ng lifetime partner mo, eto na. Dapat may fear of the Lord. Amen. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, those who honor me, I will honor. Amen? Those who honor me, I will honor. Sabi ng nanay ko, binibigyan ka na ni Lord eh. Naalala ko tuloy yung dream ko sa'yo, anak. Amen. Psalm 37 verse 23. Psalm 37 verse 23. Yung kanina po, 1 Samuel chapter 2 verse 30. 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ngayon naman, Psalm 37 verse 23. Anong sabi sa Psalm 37:23? The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Nakita po ng Panginoon ang tapang ng mga midwives. Even though, mga ordinaryong tao lang sila. Diba? They were just ordinary people in a powerful system. But their obedience mattered to God. Iniisip mo ba, ordinaryong tao ka lang? Iniisip mo na parang, ay, normal na tao lang ako dito. Pero imaginein mo yun. Normal na tao. Hindi sinunod ang hari kasi mas sinunod ang Panginoon. And their obedience mattered to God. Their faithfulness is not wasted. Their faithfulness is not wasted. Hindi na sayang yung katapatang ginawa nila sa Panginoon. And remember this. Even small acts of obedience can have lasting impact in God's plan. Huwag mo sabihin, ay, maliit lang na bagay na pagsunod. Ay, hindi. Walang maliit. Sapagkat lahat ng mga bagay na ginagawa mo, meron niyang lasting impact. Amen? Yan ay makakadagdag sa magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen. So, always choose to honor the Lord. And for our conclusion po, bago tayo sa magpunta sa ating grounding session, conclusion. Exodus chapter 1 begins with oppression, but it also reveals God's quiet faithfulness. So si Pharaoh, may kapangyarihan, but God had the promise. And while Egypt tried to weaken Israel, God continued to multiply them. Teka lang. Yan. So, for our conclusion, number 1, ito na. God's promises cannot be stopped by opposition. Number 2,
Reverence for God must be stronger than fear of people. And number 3, God honors those who remain faithful. Amen. And for our final words, mga kapatid, oppression may rise, but God's purpose will always prevail. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit! Thank you, God! Amen. So, pray muna po tayo bago tayo dumako sa atin pong grounding session. Hallelujah. Thank you, God. Panginoon, maraming salamat sa devotion po namin ngayong gabi sa Exodus chapter 1. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming natutunan. Salamat dahil kumikilos ka even in the midst, Lord God, ng mga tough challenges and hard seasons ng aming mga buhay. And yes, we will always choose to honor you, to revere you, God, your presence in our lives. And Lord, ang dalangin ko rin po sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Naming i-honor. Patuloy ka naming magkaroon kami ng fear of the Lord, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po. And I believe that when we remain faithful to you, when we honor you, and when we trust your promises, your work will continue, Lord God, even in the most difficult seasons. Your promise will still continue. So Lord, I pray, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Panginoon, ang buhay po namin sa pangalan ni Jesus ay hindi magiging basura. Hindi masasayang ang aming mga buhay. Kami po, Panginoon, ay mabubuhay para sa iyo lamang. Gamitin mo kami para sa pinakamataas na karangalan at iyong kaluguran. May you bless all the people who are watching. I-bless mo lahat ng mga nanonood po ngayon, ang bawat pamilya, mga magulang. I-bless mo lahat ng mga parents, Lord. May mga anak sila na nasa kamunduhan. Panginoon, di nila nakakasama sa church, walang personal relationship sa inyo. So I pray for all these parents, maging mabuting halimbawa sila. At nawa po, dumating ang pagkakataon na ang kanilang buong pamilya ay sama-samang nagtitiwala, nagmamahal, naglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo, Panginoon, sa spirito at katotohanan. Pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat miyembro ng community na ito, ang mga OFWs, especially ng mga nasa Middle East, Lord God. Pagpalain mo ang bawat tahanan. Lord, I pray for all the households, God. Magkaroon po ng peace, ng understanding, ng love, in Jesus' name, ng forgiveness, ng understanding. Pagpalain mo lahat ng mga nagtatrabaho, nagnenegosyo, lahat ng walang trabaho, magkakaroon ng trabaho, tamang trabaho para sa kanila, in Jesus' name. Salamat. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabi. Lord, God bless our evening. Panginoon, maging ang aming pagtulog, restore the strength na nawala, Panginoon. And tomorrow, gigising kami na meron kaming bagong sigla, Panginoon, na kakatagpuin ka namin, mananalangin kami at magbabasa kami ng iyong mga salita. We thank you, God. We honor you at pinapangako namin, palagi naming ibabalik sa iyo ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Are we all ready for our grounding session? Sige po, pwede kayong bibigyan ko kayo ng oras, mga kapatid, para po mag-water break, CR break. Basta make sure na bumalik po kayo dito. Mga 5 to 10 minutes lang po to. Sino po dito ang mga first time na mag-grounding session?
Meron ba yung mga first time na mag-grounding session? Ayan. Maraming mga first timers. Sige po. Siguro, bilang paghahanda, punta kayo sa isang lugar na tahimik. Ikaw at ang Diyos lang. Yan. Punta kayo, tapos magdala kayo ng tissue. Ito po ay therapy para sa mga tao na may depression, may anxiety. Alam ko na hindi naman siya agad-agad mawawala. May mga pag-atake pa rin yan. Pero makakatulong po ito. Kasi marirelease natin lahat sa Panginoon. Yan. Sa lahat ng mga first-timers. Shout out daw kay Unadan. Sino yan? Yan. Praise God. Yan. Shout out sa inyong lahat. Yan. So, okay na po ba? Naka-ready na lahat? Make sure. At kung meron kayong earphone or AirPods, mas maganda na nakaano kayo. Yan. Nakaano kayo sana. Naka-earphone. Para mas maramdaman nyo siya. So, prepare ko lang. Naka full volume. Wow. Okay. So, praise God po, mga kapatid. Wala tayong ibang gagawin ngayon, kundi makinig at sumunod sa instruction ko. So, Kuya Bert, alam mo nang gagawin mo, wala mo nang magko-comment. So, ito turn off muna yung comment, mga kapatid. Okay? So, all you have to do is to listen and follow. Okay, so praise God po. And again, yan. Welcome po. Ngayong gabi, wala kayo ibang gagawin kundi magpahinga sa presensya ng Panginoon. Ibuhos ang lahat ng mararamdaman nyo sa harapan ng Panginoon. Okay? Yan. So, muli po, nais namin kayong i-welcome sa atin pong grounding session. Kahit nasa ang lugar ka man sa oras na ito, just take a moment to simply be here. Pwede bang igalaw-galaw mo muna yung katawan mo? Sige, galaw-galaw mo muna. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Diba? Buhay ka, tapikin mo yung sarili mo. Humihinga ka. Buhay na buhay ka. You are very alive tonight. Pakiramdaman mo yung paghinga mo. Pakiramdaman mo na tumitibok ang iyong puso, dahilan para ang bawat dugo ay mag-circulate sa iyong buong katawan. Now, if you feel na you are okay, buong buo ka, buhay na buhay ka, kapag ready ka na, pwede ko bang i-request na dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata. Okay, just close your eyes and just listen to my voice. Habang nakapikit ang iyong mata, breathe in deeply. Inhale, dahan-dahan. Wala kang ibang gagawin
Wala kang ibang iisipin, and then exhale. Gently breathe out and release everything. Again, inhale, filling your lungs with His presence, with life and light. And exhale slowly. And you are releasing all the tension, worries, and distractions. And with every breath that you take, imagine the noise of the day grows quieter. Mas tumatahimik ang paligid mo. Wala kang ibang iniisip. Wala mo ng deadlines. Wala mo ng meeting. Wala mo ng pressures. Lahat ay parang naglalaho. Tonight, you are just here, and in this place, you are safe because God is near. Malapit ang presensya ng Panginoon sa iyo. Habang nakapikit ka, just take a moment to think about what's been weighing on you. May mga nagpapabigat ba sa iyo sa oras na ito? Meron ka bang mga dala-dala na hindi nakikita ng iba pero nahihirapan ka na? Maaaring ito ay mga pag-aalala mo patungkol sa kinabukasan, mga taong nakasakit sa iyo, mga pag-aalala mo. Now, imaginein mo lahat ng frustration, lahat ng disappointments, lahat ng takot mo bilang mga bato sa iyong mga kamay. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga burdens, gaano kaya kabigat ang mga bato na hawak-hawak mo ngayon? Gaano kaya kadaming mga bato ang nasa mga kamay mo? Now, I want you to feel the heaviness of it. Those things that you carry in your hands. Mabigat? Nangangawit ka na ba? Napapagod ka na bang dalhin ang mga batong ito? And now, I want you to imagine Jesus in front of you. Nasa harapan mo ang Panginoong Hesus. At dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang mga kamay. Na para bang gusto niyang ibigay mo ang bawat bato na hawak mo sa kanya. Now, I want you to imagine that you are slowly releasing each stone into His hands. Binibigay mo ang bawat bato sa kanya. Your fear, your guilt, your anxiety, your sadness, your disappointment, your frustration, everything, all the heaviness. And as you let go, unti-unting gumagaan ng lahat na para bang mga tanikala na napuputol, na para bang napunutan ka ng napakalaking tinik. Like a deep breath after holding it in for too long. At kapag naibigay mo na ang lahat ng mga bato sa kamay ni Jesus, doon naman ikaw ay kanyang yayakapin. Now, I want you to stay in that moment where Jesus is embracing you. Gaano kahigpit ang yakap ng Panginoon sa iyo at gaano kahigpit ang yakap mo sa Panginoon. While your eyes are still closed,
Habang nakapikit ka pa rin sa oras na ito, imagine a soft, warm light surrounding you. The presence of God, His perfect love that heals and restores. And let this light cover every part of you. Your mind, your heart, your body, and your spirit. And in this moment, pakinggan mo ang bulong ng Panginoon sa iyo. Listen. My child, I love you. You are mine. And you are never alone. And let this word sink deep into you. You are fully known by God and fully loved by Him just as you are. Now, tonight, you don't need to figure it all out. You don't need to have all the answers. You only need to rest in His presence. Pwede mo ba akong sabayan? Sa maikling panalangin ito, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I thank you for being my refuge tonight. I place all my worries, my fears, my entire self into your hands. Cover me as I sleep, renew me as I rest, and fill me with courage for tomorrow. I love you, Lord. In Jesus' name, amen. Now, gently open your eyes and welcome back to the real world. And that is our grounding session for tonight. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Ayan. Pakibalik na po yung live comment, Bert. Praise God. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama po natin. God is so good. Amen. Sarap sa pakiramdam, di ba? Kamusta yung mga first-timers? Yung mga matatagal na, naiiyak pa rin eh. Tissue! Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Di ba, Aryan? Sarap. I can see him. Nakakaiyak po. Yeah. Kahit ako eh, parang, saya. Ang sarap nun. Ganon. Yes po, MWF. Yes. Iyakin kasi kami. Amen. Sabi ni Patricia, PTRC, as I am scrolling here sa TikTok, first time ko mapunta sa page nyo and bilang tumulo yung luha ko. Amen. That's the presence of God po. And yeah, welcome home. Welcome home. Sa lahat po nang nandito, every day tayo nagla-live, gabi-gabi, at yan, pwede kayo mag-join sa group chat, pwede kayo mag-join sa community. Lahat ay welcome. No judgment. Kahit sino ka pa. Amen. Amen. So yun, join lang po kayo. Message lang po kayo palag. Message lang po kayo dito. Dito kayo magme-message, wag sa akin. Dito, heart to heart. Sa page, FB, heart to heart. Pwede nyo rin ako i-follow, Harold Nicolas Cruz, at subscribe sa YT para mabalikan nyo po yung mga previous devotions po natin. Yan. Search nyo lang po ito sa FB. Heart to Heart. Red logo. Yan. So, maraming salamat sa lahat ng mga first-timers, sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay. So blessed. At tuloy-tuloy pa rin po yung prayer and fasting natin. Yan. Malapit na matapos yung fasting ng alas 12 sa lahat ng mga pinili yung evening fast. So, yung mga announcement natin sa GC na lang po. Amen? So, please make sure na naka-join kayo sa group chat. Yan. So, yun lang po. Maraming salamat po. And, thank you, Lord. Makakatulog tayo ng maayos at masarap ngayong gabi. Amen. So, yun po. Maraming salamat po. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever.
Thank you to all our mission partners, moderators, intercessors. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga gifters, supporters, lahat. Kilala kayo ni Lord at si Lord na bahalang magbalik lahat ng mga pagpapala na binibigay nyo sa community po na ito. And to all your support and prayer, sobrang appreciated po natin yan. So, mahal na mahal ko po kayo. Mahal tayo ni Lord at pagpapatuloy po natin itong mission po natin dito po sa TikTok, sa digital platform. Amen? So, always include me in your prayers. Saan man ako dali ni Lord, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-share ng gospel. This is, po talaga, kakaiba. Itong platform natin, kakaiba to. Amen. There's something here na hindi natin kayang ma-explain. Salamat po, Mami Jean. Sino yun? Salamat, Mami Jean. Thank you, Ate Karen. God bless everyone. So, sa lahat po sa inyong lahat, pagpalain tayo lahat ni Lord. Salamat po. Tuloy-tuloy lang sa pagkilala kay Lord. Tuloy lang sa paglilingkod. Amen. At kung may mga prayer request kayo, doon sa GC, bato nyo sa GC. Kasi maraming mga nagpe-pray po para sa atin. To all our intercessors, magbabalik na po yung training natin within the week. I'll let you know in our group chat. To all our intercessors po. Salamat po sa ating lahat. Amen. Yeah, I love you all with the love of the Lord. Thank you so much, guys. And see you tomorrow. Paalam. Tamarlene, Ate Beng, God bless po. Rochelle, salamat. Thank you sa lahat mga moderators natin. Ate Chawi, salamat po. At si Ate CJ. Ate CJ ko yan. Salamat. Sa lahat ng mga mission partners, sa walang sawang suporta, pagmamahal. Amen. God bless po. Maraming salamat. Thank you. May the Lord provide all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus po. Yeah, salamat. Bye-bye po everyone. God bless. Hello, Padek from New York. God bless everyone. Paalam. Love you all. Chat lang po kayo pag may mga concerns and mga gusto kayong linawin and all. Just message, guys. Paalam. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. See you tomorrow, guys. God bless. Love you all.